So kamusta naman yung habang sinushoot nyo itong teleserye na to, anong pakiramdam? Masaya kasi for me actually itong teleserye na to himala. Dahil nung natapos yung Niña Niño season 1 hanggang 3, lahat kami sa cast nag-hope na sana may season 4 pa kasi ayaw na yung maghiwa-hiwalay. Kasi sobrang nag-bond kami dahil height to ng pandemic magkakasama kami. So talagang naging close pati production. Tapos wala, parang mukhang malabo na yata, ganyan. Nagulat na lang ako nang biglang nag-text sa akin yung isa sa prod namin, mga bosses namin. Sabi, pwede ka po ba? I heard kasi po, parang hindi ka na po masyadong pwede magpuyat, ganyan. Tapos, paano po kung ang setup, kagaya ng setup natin sa Niña Niño? Sabi ko, meron bang part 4? Sabi ko, secret lang po. Sabi, so hindi ko po maikwento dun sa ibang mga kakilala ko before, pero excited na excited ako. Tapos, nagkaroon nga. Prequel nga lang. Kaya lang, hindi lahat ng mga kasama ko naka-join yung cast. Hindi Si Maha, no? Si Maha. Wala. Pero worth it naman kasi mga bagong characters naman yung mga kasama dito na masasaya rin. At pawang magagaling din. Yes, magagaling. At saka may kanya-kanya silang backstory. Grabe si Zion. Nag-guest din Sam. Yes, grabe. No? Grabe. Hindi kami makaget over. Napanood ko yun. Kamamatay lang pala ng lola niya. Diba? Hindi napigilan ng bata. True. Real na real ang pagiging emotional niya. Yes. Bait-bait ng bata ngayon. Sobrang natutuwa rin ako kasi yung bonding namin, organic. Hindi nga kami nag-workshop together, pero nung nagkita kami, automatic. Nag-jive agad kayo. Nag-jive kami agad. Tapos sobrang lambing niya sa akin sa set. Lagi nakakandong dito ko, lagi nakaganyan sa akin. So, hindi na ako nahirapan. Hindi na rin siya nahirapan. Galing naman, no? Anyway, Lilet, yung pagtakbo ng career mo, from yung kanina, yung pinakita natin nung bata ka pa, singer ka, naging That's Entertainment ka, actress, naging kang crush ng bayan nung 80s. Dire-diretso ba yung takbo ng career mo hanggang ngayon? Or huminto at one point in your life? Huminto ako. Tapos yung pagbabalik ko, actually hindi naman siya planned. Nung 10 years ago, sa kabilang channel to parang na-invite ako sa isang contest, yung mag-guess ka ng mga songs. Gusto ko yung mga ganun. So sabi ko, sige, game ako dyan. Sabi ko. Tapos nakita ko nung arm nila na nagpo-produce ng mga teleseries. That time, ewan ko, parang naiisip-isip ko, yun pa pala hindi ko nagagawa. Parang curious ako. Parang bucket list ba? Ilagay ko ba yan? Parang ganun. Tapos biglang, yun, pinag-audition ako, pero ibang teleserye yung in-auditionan ko. Nakuha ko dun sa isa na hindi ko pinag-auditionan. Tapos, yun, dire-diretso na, mga mother roles. So, in-embrace ko na siya. Kasi nanay ka naman na in real life. Pero anong ginawa mo in between? Yung nag-stop ka sa showbiz hanggang sa pagbabalik mo? Nag-aral ako, tapos nag-work ako as a Japanese multilingual sa BPO. And nag-asawa. To Jay. Yes, Jay. And then I'm looking at the photos online. I hope tama to na tatlo na ang Isa lang. Hindi mo pala anak tong mga nasa family na to. Kaya tinanong kita, isa pa lang. Only daughter. Isa na lang. Isa na lang talaga. Expired na. How old are you na ba, Lilet? Golden girl. When? This year? Di halata? Yeah, January. Na golden girl na. Hindi na mahalata, no? Parang 45 lang. O 42, ganon. Ano ba mo? Unforgettable stories mo nung bata ka pa, nung sikat na sikat ka? Ano man hindi mo makalimutan? Siguro yun talagang yung Coke. Kasi hindi ko rin ini-expect na, una, hindi ako nag-audition na dinala ko yung sarili ko doon to audition In-audition ako nang hindi ko alam. Paano? Nagpasa sila ng cassette. Cassette pa na. Ojo. Tapos, sabi nung record producer ko yun that time. Then he said, basta antay kayo, meron ako nilulutong magandang project for you. Pag nakuha mo to, sobrang ganda nito, sabi. Tapos yun, biglang sabi niya sa amin, kumuha na kayo ng passport, aalis na kayo in 2 weeks. Ang bilis, parang, ganun. Sa ibang bansa, sa Liverpool, UK. Ikaw napili yes. Of how many, Hindi ko po alam sa mga I'm sure marami yun, iba-ibang parts ng mundo, no? Pero rin, nag-lead din sila ng sarili nilang version sa kanya-kanyang bansa. So sa bansa natin, ikaw yung lead. Representative. Anong impact nun sa mga tao nung nakikita ka na sa labas? Yun nga, hindi ko rin expect na ganun yung magiging reaction. So nung biglang lumabas yun, nagulat na lang ako. Parang, pagka nagsigawan sila, tumitingin ako sa likod. Sino sinisigawan nila? So nakakatawa kasi nasakop niya parang A, B, C, D.
crowd. True, So, true. masayang masaya. Sobrang blessed na parang ang dami namang ibang pwedeng kinuha na mas magaling sa akin, pero sa akin napunta yung project. Pero that na- time, nasa Dots ka na ba? Wala pa. Yes. Ayun naman isang pinagpapasalamat ko kay Kuya Germs. Kasi even before napatunayan ko yung sarili ko sa industry, pinagkatiwalaan na niya ako dahil kinuha niya ako sa That's Entertainment Ayun na. even before that commercial came out. Oo. And then, when did you meet Jay for you to settle down and then medyo maglaylo ka muna? Tama? Mm. Ganun ba yun Si in that Jay, order? Nagkakilala kami 2004. Tapos we got married 2006. Ayun. That time, medyo naglaylo ka na sa showbiz Naglaylo noong na talaga. 2004. Yes, Ayan. yes. Anong reason ba't ka naglaylo? Una nang nag-aral ako, tapos Nag-aral ka na. gusto kong, parang 12 kasi ako nung nagsimula. Mm-mm. So, parang, 12 ka nun sa commercial? yes. Oo. Na-discover ako 11. Oo. So, yung mga training pa and all. So, parang sabi ko, gusto kong masubukan din yung buhay na, yung ordinaryo, karaniwang tao. So, yun, nag-aral ako. Tapos yun, nag-work nga ako. Tapos, bumalik din ako for a while under, kay Tito Ronnie, Primeline. Oh. Yes, that time naman, Henares, no? yes. Okay, Ronnie Henares. Nagkaroon ako ng record under Ivory Records, pero under another name because they felt, si Tito Ronnie and Tita Ida felt na baka parang bata pa rin yung tingin nila sa'yo pagka ginamit yung name na Lilet. So, change nila yung name ko. What was it? Mariel. Yung Mariel. Oo, pero hindi siya nag-fly. Oo. Talagang people know you up to as Yeah. Lilet. Oo. Oo. Tapos hanggat sa'yo, nakilala ko na yung husband ko and then we got married, nagkaanak kami. Tapos yun nga, wala naman akong planong bumalik talaga 10 years ago. Pero I guess, destiny. Yan ang calling. Si Destiny. Lord. Tama. Anong unforgettable That's Entertainment story mo? That's entertainment. Ano mga Hindi mo siya makalimutan? pleasant eh. Yung unforgettable niya, hindi Yes. pleasant. So, Okay lang, kahit share pleasant. away. Hindi kasi ako marunong sumayaw. Okay. Sila parang automatic pag tinuro mo mga 10 minutes lang kaya na nilang gawin. Pagdating ko, meron na silang nilulutong dance number bigla Saturday Entertainment. Hinatak ako. So, sali ako. Di syempre, iba yung may sarili akong galaw. Para ako may sariling show. At least stand out ka. Sabay-sabay. Diba? Nakakahiya. Oo. Yun, kaya nangyari, di ba meron nun Saturday Entertainment, laban-laban, Monday to Friday. Paano na? Laban-laban. Hindi ako sumisipot doon. Pero alam, may internal agreement kami ni Kuya Germs. Ngayon na lang malalaman ng mga kagrupo ko. Sorry. Tinago ka ni Kuya Germs. Kasi sabi ko, matatalo lang yung teammates ko. Kawawa naman. Baka magalit pa sila sa akin. So, baga, you're excused. Parang pag merong part nung production number yung teammates ko, nakantahan, ayan, sige, isalang nyo siya, parang ganun. Pero pag sayaw, nag-improve ba yun tago through the nyo na years? lang yan. Wala nga Sayaw eh. mo, nag-improve ba through the years? So, ganun pa rin. Wala, pero actually nagkaroon ako ng 80s na ongoing siya, bar tour. I'd like to promote it here na rin. Oh my gosh, you will have a bar tour? Kakatapos As lang in, nung second leg, magkakaroon kami ulit. Pero wala pang date and venue. Sana manood kayo. May sino-sino saan yan? makasama? Saan yan? Yung manonood kami. Ako lang to. At saka yung Solo. banda na nag-help out sa akin na 80s band din. They're Ay, called kasi- Jojo and Joe. Ang saya, para siyang party ng titos and titas I'm of sure Manila. na relate kami dyan. Manonood kami. Sumasayaw ako. Saan ba yan? Saan venue mo? Baka naman doon ang venue. Ay, wala pang venue. Ay, wala pa. Pinaayos pa ngayon. Oh my! Meron kami pwedeng suggest sa'yo na venue. Talaga? Oo, bagay na bagay Jack ka doon. Chutico, naghahanap dito na malapit sa Bread TV5, Rhino. oh. Ayun, oo. Ang saya. Bitin naman. So yun, hiningal-hingal ako doon kasi yung mga hindi ko nailabas na sayaw nung 80s. Manonood Oo kami nga. nila, promise. Ganito ha, alam namin na we're pressed for time kasi 1 hour lang natin tong show. Pero yung mga nanonood sa atin ngayon, abangan ninyo kasi may karugtong po yung interview na ito sa aking YouTube channel. Yes. Christine Babos channel. Yung mga hindi natin napag-usapan dito, ibaba-grade ko si Lilet. At tatanungin ko, anong secret sa kanyang beauty? Hanggang ngayon, I didn't think you were already 50, di ba? So, anong beauty regimen ni Lilet? Yung tipong, ano ba, marami ba siyang steps, di ba? Na ginagawa sa gabi, ganyan-ganyan. Or I woke up like this lang. Panorin niyo po sa aking channel, Christine Babos channel, next week. Pero i-intervene ko siya right after the show. O, invite mo na sila Invite mo sa na si Himala ni Lilet. Ninyo. Opo, iniimbitahan ko po lahat ng mga nag-support sa Niña Ninyo dati. Sana po supportahan nyo rin po kami itong bagong show namin, Ang Himala ni Ninyo. At yung mga hindi pa nakakatry manood,
sana po manood kayo dahil magandang show po ito. Maraming aral na matututunan ang mga manonood. And comedy and drama siya. So, combination. Yung tipong maluluha ka na, bigla matatawa ka. Yung ganon. So, may enjoy nyo po yung show. At magagaling po yung mga kasama dito ng mga artista. At abangan ng bar tour, ang solo bar tour mo, pag may venue na. announced? To be announced? Mag-guest ka Yes. uli Balik ka pag malapit ulit. na yung bar tour Ay, mo. you can bring your Ha? band. Para invite mo Yes. sila. Tapos Sige, kanta Jojo ka. and Joe, narinig nyo